What's up mga kaisda? Bale sa araw na ito, magta-try tayo mag-breed ng ating Goldfish Tetra. Ayan, bale sa video na yan, kumuha lang ako ng lalagyanan at kumuha ako ng tubig dito sa ating naka-stock na tubig na nanggaling sa poso or sa bomba. At ayan, sasalinan lang natin yung kinuha nating box na lalagyanan. At ang kagandahan pala dito guys, nalaman ko na yung Glowfish Tetra pala, kahit wala siyang oxygen, mabubuhay din pala sila guys, basta't konti lang sila doon sa lalagyanan na paglalagyan mo sa kanila. At ayan guys, no, kumuha lang tayo dyan ng saktong dami ng tubig, alos yung kalahati niya. At syempre lalagyan din natin ng ayan, yung parang pagtataguan nila. Pero di advisable yung plastic na plants. Ayan. Hanggat maaari, yung ilalagay yung plastic ay ilalagay yung halaman is hindi plastic. At dyan, maglalagay na tayo dito ng tubig pa na nanggaling dito sa ating tang para yung mga beneficial good bacteria at yung tubig is magpantay yung lamig or yung temperature niya. Yan, bale dyan lalagyan lang natin yan ng tubig na nanggagaling sa ating old tank. Yan, kasi may good beneficial bacteria. Pagka hindi nyo nalagyan ng tubig galing sa tank nyo guys, pwede silang mamatay. At pwede silang ma-water shock. Bali yan, tamang tubig lang tayo dyan. Tamang lagay lang tayo ng tamang sukat. Yan. Bali, ayan, binanasan ko. At napansin natin dito guys, no, yung ating arowana is nakaangat yung buntot niya. Doon ko lang napagtanto na nung tumagal na, parang nagkakaroon siya ng SBD or yung swim bladder disease, yung hindi pantay ang kanyang paglaki. Ayan, ganyan na mangyayari sa isda nyo kapag hindi nyo inacclimate, yung nabigla siya sa tubig. Pero dyan, hindi naman siya nabigla sa tubig, nabigla siya sa kanyang pagkain. Dahil binigyan ko siya ng hipon, kaso yung hipon ay nanggaling sa rep. So malamig yung kinain niya, kaya nabigla din yung katawan niya. Ayan, parang pag kumain ka ng ice cream, diba? Medyo nawawala yung alinsangan sa katawan mo. Ayun naman guys, yung kinain niya is malamig, kaya naka-apekto sa kanyang katawan. Ayan, kaya kung makikita nyo dyan guys, para siya nagkaroon ng SBD o swimming bladder disease. Ayan, medyo napapaisip tayo dito dahil sa ating arowana. Ayan, bale, tinitingnan ko na dyan guys, no, kung paano natin kukunin yung mga Glowfish Tetra. Ang kaso, yung fishnet natin, hindi natin yan makita. At nung sinubukan ko tong kulay blue na panguha ng isda, hindi ko siya makuha kasi wala siyang net na mahaba. Ito kasi guys, para lang siyang pabilog. Maganda lang tong panghuli na to sa mga maliliit na isda or sa panglinis ng taas ng aquarium. Bale, nuhuli na natin dito yung mga kulay blue na Glowfish Tetra. At ayan, tinignan ko pa rin ang nangyayari sa ating arowana, pero medyo kinakabahan tayo dyan dahil lumangat ang kanyang buntot. Na mahirap dito is hindi siya makalangoy at lumutang siya ng tuluyan. Pag lumutang siya ng tuluyan, medyo delikado yan guys, no? Kasi hindi siya makakain ng ilang araw at hindi siya makakahinga ng maayos. Kaya kung ako sa inyo guys, ugaliin yung mag-acclimate, at kung magpapakain naman kayo ng frozen food, make sure na hindi siya sobrang lamig para hindi magka swim bladder disease. At ayan, patuloy lang tayo sa pag-obserba sa kanya dahil patuloy pa rin nakaangat ang kanyang buntot. Ayan, at ayan, sa mga video na ito, kukunin na natin ang ating
ilalagay ng goldfish tetra dahil nakuha na natin ang ating fish net na kulay pink na mas mahaba yung net. Yan, bali hinahabol-habol ko lang sila dito dahil sobrang bibilis nila kumilos or lumangoy. Ayan, at nakahuli na tayo dito ng isa. Ayan, at ilalagay na natin yan dito sa ating bagong tubig na tank at sa may old tank tubig. Ayan, make sure nyo yun guys na meron pa ring old water na nanggaling sa tank nila kapag magbibreed kayo ng glowfish tetra. Bali, ayan, kukuha pa tayo dito ng dalawa kasi yung female, dalawa at isang male na blue. Bali, blue lahat yung ibibreed natin. Ang mali ko lang dito guys, pinakain ko muna yung mga glowfish tetra kaya hindi ko na makita kung sino yung eggy or buntis or may egg sa loob na betta fish ay glowfish tetra. Ayan, ang hirap pabulan dito. Ayan, advice ko lang sa inyo kung kukunin nyo yung eggy nyo na glowfish tetra, dapat hindi nyo muna dapat sila papakainin kasi malilito kayo kapag busog sila kasi mukha silang buntis. Kaya ayan, tatlo yung blue na yan, isang male at dalawang female. So hindi ko na makita dahil busog na sila kaya kinuha ko silang tatlo. Pwede naman yun guys, pero hindi pa rin advisable. At ayan, kaya nung ginawa ko, nung na-digest na nila yung pagkain nila, yung hindi eggy or hindi buntis, inalis ko kasi pwede niyang kainin yung magagawang egg or fry ng ating breeder. Ayan. At sa susunod na mga video, ituturo ko sa inyo kung paano ma-identify ang glowfish tetra kung male ba or female. Dahil kung gusto nyo mag-breed tapos hindi nyo alam yung kanilang gender, mahihirapan kayo mag-breed. Ayan, at first time lang natin to, pero medyo may alam na tayo dahil marami na rin tayong napanood na video about sa pag-identify ng kanilang gender at kung paano mag-breed. Ayan, i-share ko na lang sa inyo kung makakapagpalabas tayo ng egg or fry dito sa ating tatlong glowfish tetra. Ayan. At syempre ang ating water plants. Yung kaninang plastic na water plants, hindi yun advisable. At ang maganda, etong tunay na water plants kasi nagpo-produce siya ng oxygen. At nilagay ko lang yung plastic na water plants, pampadagdag lang yun ng iikutan ng ating glowfish tetra para ma-feel nila na nasa nature lang sila. Ayan. At mas okay yung feeling nila kapag nagbe-breed, hindi masyadong plain. At syempre, may pagtataguan yung magiging fry natin para hindi sila makain ng kanilang mga magulang. Ayun, bali dyan sila at magtatago pag na-hatch na sila or napisa dyan sa sanga-sanga ng water plants natin. Bale, napansin ko dito na humihinga sila sa surface. Kaya sabi ko, mabubuhay sila at may nakapagsabi sa ating supplier ng glowfish tetra na nabubuhay nga sila kahit walang oxygen or aerator. Ayun, sa susunod na video, sasabihin ko sa inyo kung paano mag-identify ng gender at update ko na lang kayo if magkakaroon sila ng magkakababy sila. Thank you guys. See you next vlog.